This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Isang magandang araw ng Sabado sa inyong lahat, mga kamarino. Samahan nyo kami sa ating episode na Kayo ang Bida. Good morning, Maricel. Isang magandang morning sa iyo, Admiral. Another tour na naman po ang aming hatid sa inyo, mga kamarino, mga latest happenings sa ating maritime industry. Updates po mula sa Presidente o Pangulo ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, or AMOSUP, tungkol sa mga pangyayari sa Union. Isang pagbabahagi na naman ng kaalaman tungkol sa sakit na diabetes ang aming hatid sa Seamen's Hospital sa kanilang monthly health teaching. At syempre, ang pag-ibig. Ay, nako, pag-ibig. I do. Masasaksihan po. Huwag na nating patagalin, ha? Simulan na ang paglalakbay. Tayo na, mga kamarino, kapit na dahil... All aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by PhilHealth, your partner in health. Western Union. Walang palya ang padala. Ating alamin ang paraan upang maiwasan natin ang sakit na diabetes at kung ano ang dulot nito sa ating katawan. Samahan niyo kami sa monthly health teaching natin sa atin ng Seamen's Hospital. Ayon sa tala ng DOH, ang sakit na diabetes mellitus ay nasa ika-8 pwesto ng leading cause of mortality sa ating bansa. Pataas ng pataas ang bilang ng mga taong nagkakaroon ng sakit na ito. Ayon sa World Health Organization, mayroong mahigit kumulang 347 million people ang mayroong sakit na ito sa buong mundo. At 80% ng mga namamatay dahil sa diabetes ay mga nasa low and middle income countries. Kaya naman kami ay nakikiisa sa monthly health teaching sa Seamen's Hospital. Tinalakay ni Dr. Grace Toledo ang sakit na diabetes. Ayon pa sa kanya, pag hindi nakakayanan ng insulin ang dami ng glucose o kaya nagkakaroon ng resistance sa insulin sa mga pinupuntahan na cell, tumataas ang glucose natin sa katawan. Yun ang nagiging diabetes. saan naman kaya nanggagaling ang glucose ng ating katawan? Una, mula sa carbohydrates. Galing sa mga starchy food tulad ng kanin, patatas, tinapay, pasta. Sino mahilig sa mga kanin? Ang glucose ay kilala rin sa tawag na monosaccharide, which considered as the basic sugar in the human body, at kapag na-digest na ang glucose sa ating katawan, ang insulin, kasama ng glucose, ito-transport ng dugo sa mga cells natin, sa mga muscle cells para mag-provide ng energy. Itong insulin na to, ito yung key para matransport yung glucose sa loob ng cells. Kung hindi ito, kung wala kang insulin, mababang insulin mo, o may resistance sa insulin, hindi papasok yung glucose dun sa loob ng cells natin. Kaya siya nag-accumulate sa dugo. ayon pa kay Dr. Toledo, ang mga sintomas ng diabetes ay fatigue, madalas na pagkauhaw, madalas na pag-ihi, at madalas na pagkagutom. Common ang sakit na ito sa ating mga marino dahil kapag kumakain tayo ng category ng carbohydrates, yung mga matatamis, nag-i-increase yung glucose natin sa katawan. Kung hirap na nga po tayong ipasok ng insulin ang glucose sa muscles. kaya naman dapat iwasan o ma-maintain ang pag-intake ng mga matatamis na pagkain. Tandaan mga kamarino, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan upang mapanatili natin ang magandang pangangatawan. Health is wealth mga kamarino, kaya samahan nyo kaming muli sa isa na namang monthly health teaching ng Seamen's Hospital. This portion was brought to you by PhilHealth, your partner in health. Western Union. Walang palya ang padala.
Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Tayo? Isang pula. Ang Blend 45 pula. May tamis ng asukal na pula. Nagkinigising ang tamis ng paglalambing. Gisingin ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45 pula. Gising Pinoy. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Western Union. Walang palya ang padala. I do! Yan ang mga nasambit po ng ating mga magsing-irog na ikinasal noong February 14, 2014. Aba, auspicious date yan ha. 2-14-14. Aba nga naman. Ito po ay isang proyekto ng Pag-ibig Fund sa kanilang I Do Kasalang 2014. Tayo'y maging witness. Samahan niyo ako at silipin ang mga pangyayari noon. Sa pangatlong pagkakataon, isang engrandeng kasalan para sa mahigit 900 magkasintahan ang idinaos sa makasaysayang lugar ng Intramuros. Ito ang libreng kasal ng Pag-ibig Fund, ang I Do, Araw ng Pag-ibig noong Araw ng Mga Puso. Maaga pa lamang marami ng couples ang nakapila at handang-handa ng magpalitan ng kanilang sumpaang magsasama habang buhay. Sa saliw ng madamdaming musika, nagmarcha na ang daang-daang magsing-irog. Bigatin ng mga principal sponsors sa pangunguna ng presidente ng Pag-ibig Fund na si Attorney Darlene Berberabe. Ang nagbasbas naman sa kasalang bayan ay walang iba kundi ang mayor ng Maynila, ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Mayor Joseph Ejercito Estrada. Ako na ikaw ay aking ikagalang, mamahalin, habang ako ay nabubuhay. At nang you may kiss the bride time na, hindi napigilan ang tawanan. Halika. Isang masayang pagbati naman ang ipinaabot ng bagong ninang, Attorney Darlene Berberabe, ang presidente at CEO ng Pag-ibig sa mga bagong kasal. Ngayon po, 4,356 ang mga nagsumpaan. All over the Philippines po tayo. Ang Pag-ibig Fund ay nakipagtuwang sa mga local offices ng ating Department of Tourism. Kung kaya mga tourist destinations po ang mga iba-iba nating venue. Sana po ay maalala niyo ang Pag-ibig Fund sa bawat anibersaryo ninyo. At sana po ay panghabang buhay ang inyong pagmamahalan. At tandaan niyo po na sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Thank you very much. Ipinaabot naman ni Senator Nancy Binay ang pagbati ng chairman ng Pag-ibig Fund na si Vice President Jejomar Binay. Ipatuwang ninyo ang Pag-ibig Fund sa paglutas sa mga pangingailangan ng inyong pamilya. Gaya ng pagpapatayo, pagpapaayos ng bahay, pagsisimula ng negosyo o pangmakikilan.
At para gawing mas masaya ang okasyon, nagpa-raffle ang Pag-ibig Fund ng iba't ibang appliances. At ang grand prize, aba, bahay at lupa lamang, worth 400,000 pesos. Meron din po itong kabuhayan packages na ipaparaffle po tayo kung kailangan pong pampasaya. Sa minor prizes, ang bagong kasal na sina Mary Jane at Dennis Apo ang nanalo ng refrigerator. Swerte ha? Swerte rin ba sila sa isa't isa? Ano ba ang kanilang love story? Kasi ako matagal na ako may gusto sa kanya. Hindi pa niya alam, magkaibigan pa lang ako. Pero kasi sinusundan. Kapag di ko ba daw siya sinagot, parang maglalaylo na daw siya. Kaya nung time na yon, pag-isip-isip ko nga, syempre, nakita ko naman yung effort niya. So yun, nag-decide na ako sagutin talaga siya. Pero Pagkakaibigan pala na nauwi sa pag-iibigan. And from this day forward, Alagaan kita. Protect na kita katulad ng ginagawa ko lagi. sana wala pa rin kupas yung pagmamahal mo sa akin at sa mga anak ko. Mas matagal dapat pati kung 1 minute nag-roll yun. Hay, pag-ibig nga naman. Talagang kapag inalagaan at pinagtibay, hindi mauuwi sa wala ang inyong pinaghirapan. Parang Pag-ibig Fund. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Western Union. Walang palya ang padala. Ang PhilHealth, 18 years na ang kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Isang panayam ang pinaunlak sa atin ni Dr. Conrado F. Oca, ang Pangulo ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, the largest seamen's union in the world. Kanyang ibinahagi sa amin ang mga plano ng union sa mga kasapi nito. Panoorin natin. Ang Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines ay tuloy-tuloy sa pagbibigay ng maayos at makabuluhang serbisyo sa kanilang mga miyembro. Kamakailan ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makapanayam ang presidente ng AMUSUP na si Dr. Conrado Oca. Malugod niyang pinaunlakan ang aming mga katanungan ukol sa mga bagong proyekto ng Union. Ayon sa kanya, kasama dito ang bagong all-around sports center at activity center sa Davao na pinasinayaan kamakailan. We will be inaugurating the JSU AMUSUP Activity Center in Davao. The activity center houses a multipurpose room, a swimming pool, together that will complement also the basketball court. So it will be an all-around sports center and activity center with recreational facilities free of charge for members and their families. Dagdag pa niya, it will be similar to that. It's like Ermita going to Davao. And hopefully it will become a good recreational facility for our members and their dependents.
Layon daw ng AMUSUP na mag-reach out sa mga kasapi nila at mga dependents nito na nasa Davao. So, since meron na po kaming hospital sa Davao, ay magtatayo rin po kami ng recreational facility doon at marami din po mga miyembro makikinabang doon. Ibinalita rin niya sa amin na tumaas ang registered members ng AMUSUP sa kasalukuyan. Ang aming registered membership right now is 100,000, 15,000 more than the previous membership. So hopefully we shall be growing our membership throughout the years. Naging aktibo rin ang Union sa kakatapos na Philippine-Japan Tripartite Conference na ginanap mismo sa AMUSUP Convention Hall. We are part of the executive committee and also Admiral Santos and Attorney Sale are part of the technical working group. It espouses or they discussed about seafarers' education and training and also seafarers' welfare. Binanggit din niya ang maagap na relief operation na ginawa ng AMUSUP para sa mga naging biktima ng Typhoon Yolanda. Kami po sa AMUSUP talaga ay nakikiramay sa mga biktima ng bagyo. At para makatulong ay pumunta kami sa Daan Bantayan at sa iba pang mga isla ng Cebu, ng Northern Cebu. Aside from that, ang Norwegian Ship Owners Association, right after the storm, went to Tacloban, twice to Tacloban and once to Coron, using the training ship TS Kapitan Felix Oca. Aside from that, marami pong mga tumulong sa atin ng mga big shipping companies in our relief efforts for Typhoon Yolanda. And, we distributed construction materials, relief goods, and also nag-medical mission din po kami. Yung aming Siemens Hospital Iloilo branch ay pumunta rin po sa Northern Iloilo para po sa tulungan ng mga nasalanta ng bagyo. Ay meron po kasing portion doon na pondo na inilaan po ng All Japan Seamen's Union for piracy victims. So nire-focus po natin yung binigay nilang pondo at para tulungan po ang mga survivors at victims po ng Typhoon Yolanda. Para naman sa AMUSUP Seamen's Hospital, naglagay po kami ng 64 slice CT scan sa Cebu. Naglagay po kami ng 160 slice CT scan dito po sa Maynila. Nag-upgrade po kami ng mga X-ray to digital X-rays. And hopefully, mas mabilis po ang serbisyo na ibibigay namin sa mga miyembro ng AMUSUP po. Hindi talaga masusukat ang serbisyong nais nilang ipaabot sa bawat kasapi ng Union. Ika pa ni Dr. Oca, 100% ang efforts ng AMUSUP para makatulong di lamang sa kanilang mga seafarers, kundi para na rin sa miyembro ng kanilang pamilya. Ibinahagi din ni Dr. Oca ng AMUSUP ay mananatiling tapat sa adhikain ng kanilang yumaong ama na si Captain Gregorio Oca. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ang PhilHealth, 18 years na ang kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Western Union.
walang palya ang padala. Pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin talaga ang lahat, masunod ka lamang. Imagine mga kapamilya, meron po tayong ipipicture na bagong kasal. Sila na ngayon ay ang Mr. and Mrs. na isang kapamilya na rin natin sa loob ng Siemens Village. Tunghayan po natin ang kanilang kwento. Pahabol na kilig ngayong unang araw ng Marso. Hindi yata pwedeng tuwing Pebrero lamang uso ang usaping love. Kaya naman, aming nakakwentuhan ang now Mr. and Mrs. Vargas sa Siemens Village. Produkto ng Maritime Academy of Asia and the Pacific si Krister. Kaya naman nananatili siyang loyal sa AMUSUP. Dahil alam nyo ba na hindi pa nagpro-propose si Krister kay Elaine, ay nakabili na ito ng bahay sa Siemens Village. Yeah, I planned na ibigay ko na lahat. Magsana. Bago kami ikasal, may bahay na kami. May nabili na nila akong bahay. Ito talaga, nung nakita namin ito, kasi available pa, kinuha agad namin. Isang malaking kaginhawahan at syempre benepisyo ito ng AMUSUP para sa kanilang mga miyembro. Isang investment na maituturing ang bahay nila sa Siemens Village para sa mga bago pa lang na mag-asawa. After 5 years of being in a relationship, Krister and Elaine Joy tied the knot last February at kanilang ibinahagi sa amin ang kanilang istorya. Date, sweet moments, and then feel niya, and feel ko rin. And then, yun. Parang, gusto lang, magic. Paano naman kaya sila unang nagkakilala? Yung kaopisina niya, close friend ko rin before na high school. And then, textmate. Magka-textmate din kami dati, pero hindi ko pa siya kilala. And then, nagkataon nga na yung kaopisina niya is best friend ko na high school. And then, pinakilala kami. Nagtagpo kami dun sa Manggahan. And, yun na, simula na. Date, first date, Tagaytay, and then eventually, the rest is comes to history. Yun na yan. Tiwala at pagmamahal sa isa't isa ang pundasyon ng kanilang relasyon na nauwi na nga sa kasalan. Nung umalis naman siya ng barko, parang 2 years? 2 years na kami. So, parang nandun na yung foundation. Hindi na rin ako nag-iisip na, mababae siya doon, gano'n. Pagmahal niya talaga isang tao, she will stick into you. Mahal ka talaga niya, and then she will never leave you. Huwag mo lang, huwag mo lang sobrahan. Ibinahagi din ni Krister kung paano siya nag-propose kay Elaine. At ang dagdag na kwento ni Elaine, simple proposal lang, Starbucks. Favorite? Starbucks dito sa SM. And then I ordered our favorite ratatouille. And then with the ring. May ring sa ibabaw. Ratatouille with the ring. And then that's it. Tuwa naman siya. Simple lang. Hindi ako nag-isip na yung grande kasi out of time. Alam ni Elaine ang hirap ng pagiging isang asawa ng marino. Lagi ko naman pinagpe-pray yun ever since na mag-propose nga siya. Tsaka, ang dami kong advices na nakukuha sa mama niya. And lagi ko lang tinatandaan yun. Na laging magdasal sa Diyos, pagdasal yung kaligtasan nila kasi mahirap sa barko. Sa buong 5 taon rin nilang in a relationship, ito ang first time nilang magse-celebrate ng Valentine's together. First and last Valentine's namin na magkasama. First and last. Last as mag-boyfriend. Congratulations sa inyo, Krister and Elaine. Isang nagsisimulang pamilya na naman ng marino ang nadagdag sa masayang komunidad ng Siemens Village. Ang lugar kung saan nagsasama-sama at namumuhay ang mga kasapi ng Associated Marine Officers and Siemens Union of the Philippines. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604.
yan po ang aming tampok na programa ngayong araw na ito. Aba, napakabilis talaga ng oras. Imagine, tapos na po ang 30 minutes. Ngunit bago tayo magtapos, isang quotation naman mula kay Paulo Coelho, isang sikat na writer, ang nais kong ibahagi sa inyo. And I quote, "Give yourself freedom to try out new things. Don't be so set in your ways that you cannot grow." Unquote. Kaya tandaan mga kamarino, hindi masama ang sumubok ng mga bagong bagay, lalo na kung ito ay makakabuti sa inyo at ikauunlad ng inyong mga buhay. That's right, Admiral. New things, new blessings. Aba, nasa inyo na yan kung paano nyo ipagpapatuloy ang inyong nasimulan. Kaya naman ipagpatuloy nyo lang ang gawaing manood sa amin tuwing Sabado. Habit na panoorin po ang Yanang Marino. Abangan niyo uli kami sa susunod na Sabado, 11 o'clock in the morning, dito lang po sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. Do like us on your Facebook and follow us on Twitter, mga kamarino. At para sa mga updates sa maritime industry, just log on to www.yanangmarino.com. At para sa mga kamarino nating nasa barko, manood kayo through live streaming. Just type www.ptv.ph. Have a very, very lovely weekend, mga kamarino. But for now, anchors away. Bye! Bye-bye! Maraming salamat po sa mga manning agencies, maritime schools, maritime institutions at training centers na nagpaunlak sa Yanang Marino Ibaka Caravan. This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.